Balita nito lamang, kaso ng monkeypox mayroon na sa bansa. Ano ba itong monkeypox? Dapat ba tayo matakot? Ano nga ba ang mga maaaring sintomas ito at paano ito maiwasan? Halika kayo, atin na yung pag-usapan. Nito lamang, ika-19 ng Agosto ay kinumpirma ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas na mayroon ng kaso ng monkeypox sa bansa at ito ay kaso ng isang government hospital. Ang monkeypox ay isang viral disease, ibig sabihin dulot ng isang virus na kung tawagin ay, tama kayo, monkeypox. Sinasabi na ang virus na ito ay pwedeng maipasa sa mga tao kapag mayroong tinatawag na close contact. Ibig sabihin, pwedeng skin to skin, pwede rin through mouth to mouth, pwedeng mouth to skin. So, kung mapapansin nyo, skin to skin, tapos merong mouth to skin, tapos merong mouth to mouth. So, anong sunod na tanong? Sexual contact? Oo, pwede rin pong sexual contact. Actually, yung kaso sa Pilipinas, sinasabing nagkaroon ng intimate close contact daw. At pwede rin maipasan natin ang monkeypox kung nakipag-usap, nahingahan ka ng isang taong mayroong monkeypox virus dahil sa mga respiratory particles. After ma-expose sa virus na ito, ang usual incubation period ay around 1 to 2 weeks bago makaramdam ng sintomas. Ilang mga sintomas dyan ay ang pagkakaroon ng chills, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, lymph nodes, at pagkapagod. Pero huwag masyadong mag-alala, hindi porke meron ka mga sintomas na ganyan, monkeypox na. Essentially, kung titingnan natin, parang flu-like symptoms yan, so pwedeng flu pa rin yan. And then, ang taong mayroong monkeypox po pwede mag-develop ng malalaking rashes na masakit. Yung rashes ay parang pimple na mayroong blisters na po pwede sa mukha, sa bibig, sa kamay, sa paa, sa dibdib, sa genitals, or sa anal area. Yung iba naman, po pwedeng rashes muna na characteristic and then mayroong flu-like symptoms. Again, una, po pwedeng pimple-like bumps lang muna po yan and then magkakaroon ng blisters tas parang nagka-crusting at magpo-fall off yan bago maghilom. Usually din po, ang sakit na ito ay po pwede tumagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Yung mga severe na kaso nito po pwede makaranas ng pananakit ng dibdib, po pwedeng magbago-bago yung diwa, pwedeng nagtutulog-tulog, hirap sa paghinga, seizures, at kapag ka po ganyan, may mga ganyan kayong sintomas, magpatingin agad sa pinakamalapit na emergency room. Tanong nyo siguro, ano naman yung pinagkaiba nito sa chickenpox? Iba po ang virus na tumatama sa chickenpox kumpara sa monkeypox. Magkaiba rin po ang itsura ng rashes, pero pareho silang po pwedeng mag-present with flu-like symptoms. Kapag tinamaan ito ang isang tao, actually kahit wala namang treatment po pwedeng gumaling around 2 to 4 weeks, lalo na kung immunocompetent naman ang tao o walang ibang sakit. Although kamukha ng smallpox po pwede pong magbigay ng antiviral drugs at immune globulin, lalo na kung mayroong mga severe symptoms. Bukod dyan, supportive treatment lamang po ang ating ibibigay. Dapat ay uminom ng maraming tubig, magpahinga, maligo, uminom ng pain relievers kung kinakailangan, at kung lalagnatin, magbibigay po tayo ng mga tinatawag na antipyretics tulad ng paracetamol. Para naman po maiwasan ito, definitely avoid close contact. Magsuot ng face mask kung pupunta kayo sa matataong lugar, lalo at higit na mayroon ng kaso dito po sa Pilipinas. Yung isang kaso na yon, maaaring mayroong close contacts din na maaaring makasalamuha din natin, kung kaya ang payo po natin, mag-mask kayo kung pupunta kayo sa mga matataong lugar. Isa pa, hindi mo rin naman alam kung yung makakasulubong ninyo ay nilalagnat at kung ano-ano pa. Mahirap nang magkasakit sa panahon ngayon. Mag-disinfect din tayo palagi ng paligid at maghugas parati ng mga kamay. Tanong, meron bang bakuna dito? Meron po, pero limitado ang supply nito. Kaya ang pinakamainam na gawin natin sa ngayon ay palakasin ang ating immune system, uminom ng maraming tubig, kumain ng gulay at prutas at iwasang magkasakit, at iwasan na rin ang mga fad diets na po pwedeng magpababa ng resistensya ninyo. Huling tanong, dapat ba tayong matakot? Sa katotohanan, hindi naman tayo talaga dapat nag-fear mongering. Hindi tayo dapat matakot ng takot na takot dahil hindi naman ito contagious katulad ng COVID-19. At hindi naman ito sobrang life-threatening, pero ang problema ay po pwedeng magdulot ito ng pneumonia at problema sa utak sa mga taong immunocompromised. Kaya please lamang again, magpalakas ng resistensya. At paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana mayroon kayong natutunan. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan, at ako naman, I'll see you in the next one. Ingat!